At ayan mga ka-crypto, ang ating balita po ulit ngayon sa video na ito ay tungkol po kay XRP at saka XLM. Ang ating source po sa balitang ito ay si Times Tabloid at sabi po sa title ng ating balita ay Expert says, if you sold XRP for XLM, crypto is not your future. XRP Army reacts. Ayan. Nitong mga nakarang araw, nakakita po tayo ng malalaking paggalaw sa market na nag-trigger ng matinding reaksyon mula sa mga investors at saka analyst. May mga investors kasi na biglang nagbago ang ihip ng hangin. Agad po silang kumilos matapos ang isang malaking announcement mula sa DTCC at nagsimula po silang ibenta ang kanilang mga XRP matapos po silang makakita na magkaroon po ng dambuhalang rally itong si XLM. Dahil dito, isang kilalang crypto pundit at saka analyst na si X Finance Bull, ayan po siya, ay nagbigay siya ng isang napakatapang at napakatalas na obserbasyon sa X platform. Ang sabi niya, kung ipinagpalit mo raw ang iyong XRP para lang kay XLM dahil sa panandali ang pump na ito, ibig sabihin lang ay crypto is not your future. Isang napakabigat na pahayag na talagang yumanig sa crypto space at nag-imbita ng napakaraming reaksyon mula sa XRP Army. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang buong detalye sa likod ng pahayag na ito. Ano nga ba ang totoong nangyari sa pagitan ng DTCC at Stellar at bakit nga ba isang malaking pagkakamali para sa marami ang talikuran sa XRP para lang sumabay sa panandaliang hype ng ibang asset. Ayan, bago po tayo magpatuloy ay silipin po muna natin ang daily chart time frame dito ni XRP kung saan siya po ay naglalaro po sa presyong 1.3014. At kung titignan po natin ang kanyang daily chart time frame dito, siya po ay bumubuo ng isang bearish candlestick. Kung ganito po ang kalalabasan ng ating candlestick sa araw na ito, is mataas po ang chances na si XRP ay magpapatuloy po sa kanyang pagbagsak at maalamang ay baka aabot po siya ngayon dito sa 1.2234. Yan, lalong-lalo na at ang ating QQE mod indicator na naman dito is nagpapakita ng lumalakas na bearish momentum. Yung ating Halsut indicator dito ay nananatiling nagpapakita ng bearish pressure. Kaya bearish na bearish pa rin po ang kalagayan ni XRP dito. Kaya ito po ang binabantayan natin ngayon. Pero kung sakaling magkaroon ng rejection ang ating candlestick natin ngayon dito or nagsara yung kanyang katawan dito sa ibabaw ng major support natin na 1.3211, malamang is magpapatuloy po siya sa kanyang pagko-consolidate sa ibabaw nito. Ayan, pero base po sa itsura ng ating candlestick ngayon is mukhang mataas po ang chances na mukhang mababasag po ulit yung ating support dito. Kaya, ayan, balikan na po natin ang ating balita dito at pag-usapan po natin ang tungkol sa DTCC at ang Stellar Development Foundation integration. Ayan, para po sa inyong kaalaman, noong May 27, ang DTCC kasama po ang Stellar Development Foundation ay nag-announce ng kanilang mga plano na i-integrate ang tokenized securities platform ng DTCC sa loob mismo ng Stellar Network. Ang target timeline para sa integration na ito ay sa unang bahagi po ng taong 2027 o next year. Ang partnership na ito ay hindi po basta-basta dahil sakop nito ang Russell 1000 stocks, ang mga ETFs at maging ang mga US Treasuries. Noong pumutok po ang balitang ito, si XLM ay biglang nag-surge, yan, or umakyat po ng mahigit 14% sa loob ng maikling panahon. Dahil po sa price movement na ito, maraming investors ang nagpanik at itinuring itong signal para tuluyan ng iwanan si XRP at lumipat po ng buo kay XLM. Kaya sa aking opinion, kung titignan po natin ang reaksyon ng mga tao, halatang halata na marami pa ring mga traders ang pinapatakbo ng emosyon at yan po yung tinatawag nating FOMO o fear of missing out. Kaya sa aking pananaw, ang pag-akyat po
nitong si XLM ng 14% dahil po sa balita ng DTCC ay isang normal na reaksyon ng market sa isang magandang fundamental news. Pero ang desisyon na i-dump po itong si XRP para lang sumakay kay XLM, diyan ako hindi po sumasang-ayon sa marami. Para sa akin, para po itong isang driver na lumipat ng lane sa highway dahil lang nakita niyang umabante ng kaunti ang kabilang linya. Nang hindi po niya namamalayan na ang sarili niyang lane ay may malaking cargo na dinala. Ang DTCC integration po sa Stellar ay patuloy lang na ang technology ng blockchain ay unti-unti nang tinatanggap ng mga traditional na institution. Pero hindi po ibig sabihin nito ay tapos na ang laban para kay XRP. Ang ginawa po ng mga investors na nagbenta ay isa pong klasikong knee-jerk reaction. Nakita lang na naging green ang kabila, nag-panic sell na po sa isa. Ang hindi po nila naiintindihan ay ang mas malalim na kahulugan ng ecosystem na kinabibilangan ng dalawang assets na ito. Ngayon, pag-usapan naman po natin ang payment rails thesis at ang pagkakaiba po ng roles. Yan, mabilis po na dinagsa ng mga replies ang post ng ating analyst na si X-Finance Bull. Ayan, marami pong nag-reply. Ayan, at naging aktibo po siya sa mga sa pagsasagot sa mga ito. Noong may isang user po ang nagsuggest na mas mabuti pang i-trade na lang sa XRP patungong Litecoin. Yan, kinilala naman ng analyst ang mahabang kasaysayan ng Litecoin market. Subalit, mariin po niyang sinabi na ang kanyang focus ay nananatili sa mga rails na may institutional settlement at saka cross-border utility. May isa namang user na nakapagsabi na mas magandang discarding hawakan ang parehong assets o i-hold sa XRP at saka XLM ng magkasabay. Ayan, highlight lamang natin yan. Dito ay sumang-ayon po ang analyst at tinawag niya itong simple and probably smart. Ipinaliwanag po niya na si XRP ay nagsisilbi para sa mas malalim na liquidity o deeper liquidity, habang si XLM naman ay sumasalo sa tinatawag na network effect. Sa aking opinion ay napakahalaga po ng puntong ito na binigyang diin ng analyst. Sa aking pananaw, ang pag-unawa po sa tinatawag nating payment rail thesis ang naghihiwalay sa mga seryosong investors sa mga panandaliang speculators lamang. Si XRP at XLM ay hindi naman talaga magkalaban sa paraan na iniisip ng marami. Sila po ay magkaibang lane lang sa iisang payment thesis. Para mas madaling maunawaan, isipin natin ang isang malaking global logistics system. Si XRP ay maihahalin tulad po sa isang dambuhalang cargo ship na nagbibiyahe ng bilyong-bilyong dolyar na halaga ng kargamento sa pagitan ng mga central banks at saka dambuhalang institution. Ito ang nagbibigay ng malalim na liquidity pool. Ngayon, sa kabilang banda naman, si XLM ay maihahalin tulad sa mga delivery trucks na nagpapadala ng mga retail transactions, peer-to-peer payments, at saka microtransaction ng mabilis sa iba't ibang dulo ng mundo. Pareho po silang kailangan ng transportation system. Ayan, pareho silang kailangan ng transportation system. Kaya kung ibebenta mo ang iyong pwesto sa cargo ship para lang sumakay sa isang delivery truck na mabilis lang umabante ngayon, pinatutunayan mo lang na hindi mo alam ang tunay na value ng hinahawakan mo. Walang dahilan para mag-overthink dito. Pwedeng hawakan ang parehong asset. Yan, pag-usapan naman po natin ang multi-chain strategy ng mga institutions. Yan, highlight lamang natin yan. Sa patuloy po na usapan, nilinaw po ng analyst na si XRP ay isang deeper settlement bet. Ayan, deeper settlement bet sa pangmatagalang panahon. Sinabihan din niya
ang isang commenter na ang kakayahang ma-time o mahulaan ang isang solong price pump ay hindi po nangangahulugan na naiintindihan mo na ang kabuuan ng market cycle. Bukod dito, kung titignan po natin ang mismong diskarte ng DTCC, malinaw na sila ay nagpapatupad ng isang multi-chain strategy. Ang Stellar ay hindi ang kanilang eksklusibong blockchain partner. Ang detalye na ito ayan, ay sapat na para hamunin at basagin ang logic ng mga taong nag-abandon ng isang payment rail asset para lang lumipat sa isa pa. Sa aking opinyon, ito ang katotohanan na madalas makalimutan ng mga retail investors kapag nadadala po sila ng hype ng mga headlines. Ang mga malalaking institutions tulad po ng DTCC ay hindi kailanman magpapakasal sa iisang blockchain network lamang. Gumagamit po sila ng multi-chain approach para sa kanilang risk management at para na rin sa iba't ibang use cases. Kaya kung ang dahilan ng pagbebenta mo kay XRP ay dahil lang pumasok ang DTCC sa Stellar, nagpapakita ito ng kakulangan sa malalim na pagsusuri. Ang pagpampo ni XLM ay isang magandang balita para sa buong utility sector ng crypto, kasama na sa XRP. Ipinapakita nito na ang market ay nagsisimula ng magpahalaga sa mga real-world use cases. Kaya masasabi ko po rito, ang pag-time sa isang 14% na pump ay panandaliang panalo lamang. Ang totoong laban ay kung sino ang may hawak ng infrastructure kapag ang bilyong-bilyong dolyar kapag bilyong dolyar na po ang totoong settlement volume mula sa mga bangko ay pumasok na sa network. At sa aspetong yan, si XRP pa rin ang may pinakamalalim na liquidity at pinakamatatag na track record sa institutional space. Yan, pag-usapan naman po natin dito ang reaksyon ng XRP Army at ang profit rotation. Ang naging reaksyon ng buong XRP community o ng XRP Army ay nagpakita po ng malawak na pagsang-ayon sa naging posisyon ng ating analyst. Maraming seryosong investors ang nagpahayag na matagal na nilang hawak ang parehong assets at wala po silang intensyon na pumili sa pagitan ng dalawa o iwanan ang isa. Sumang-ayon din ang community na dahil parehong nag-ooperate ang dalawang assets sa payment lane na may magkaibang anggulo o target market, ang pagkakaroon po ng exposure sa parehong XRP at XLM ay isang napaka-straightforward at logical na decision. May mga reaction din na nag-address sa ideya ng profit rotation. Ayan, highlight lang natin yan. Ang profit rotation o ito po ang paglilipat ng kinita mula sa isang asset patungo sa isa pa. Dito ay nagbigay ng komento ang analyst at sinabi niya na ang pagkuha po ng profit o taking profit ay isang makatwirang desisyon sa trading. Subalit ang tuluyang pag-abandon sa mas malaking thesis o ang buong ideya ng payment rails ay isang malaking pagkakamali. Nang may isang commenter ang nagsabi na si XLM ang mas superior na asset, direktang sinagot ito ng analyst na si XRP pa rin ang mananatiling may pinakamalalim na liquidity kapag ang seryosong settlement volume ay pumasok na po sa eksena. Sa aking opinyon, dito po natin makikita ang pagkakaiba ng isang trader mindset at isa pong investor mindset. Sa aking pananaw, walang masama kung gusto mong mag-rotate ng kaunting kita. Kung may nakita kang opportunity kay XLM at gusto mong kumuha ng kaunting gain or kita para i-trade ito, bahagi po yan ng tamang portfolio management. Pero ang tuluyang pagbebenta ng buong holding ng iyong XRP dahil lang sa isang balita ay nagpapakita na wala kang sapat na conviction. Ang XRP Army ay kilala sa pagkakaroon po ng matinding conviction at tama ang kanilang reaksyon dito. Hindi mo kailangang maging panatiko sa iisang coin lang kung pareho naman silang may malinaw na use case. Si XLM ay mahusay para sa financial na inclusion ng mga individual
habang si XRP naman ay binuo para sa back-end infrastructure ng mga dambuhalang institution. Kaya ang masasabi ko po ay mas matalino pong diskarte na maging bahagi ka ng dalawang mundong ito kaysa sa pumili ka ng isa at tuluyang iwanan ang kabila dahil lang sa pansamantalang green candle na lumabas sa chart. Ngayon, pag-usapan na rin po natin dito ang tungkol sa conviction over rotation dito sa crypto market. Iba pang mga eksperto sa market ang bumatikos din sa mga investors na mabilis nagbenta ng kanilang mga XRP para lang bumili ng XLM dahil lang sa isang nakita po nilang headline at maliit na pagtaas ng presyo. Ang pananaw ng karamihan sa mga eksperto ay malinaw. Ang mga investors na totoong nakakaintindi sa payment rail thesis ay mananatiling hawak ang dalawang assets na ito. Ang mga traders naman na nagro-rotate ng kanilang buong pondo batay lang sa isang nag-iisang announcement ay nagpapakita lang na hindi po sila kailanman ganap na nananalig o nag-commit sa original na thesis sa simula pa lang. Sila ang mga uri ng investors na madaling matangay ng agos ng market. Sa aking opinion, ang salitang conviction ay napakasarap pakinggan pero napakahirap panindigan, lalo na kapag nakikita mong ang ibang mga crypto assets ay nagpa-pump habang ang hawak mo ay tila natutulog o nagko-consolidate lamang. Sa aking sariling pagsusuri, ito po ang pinakamalaking pagsubok sa bawat cycle ng crypto. Maraming mga investors ang naiinip kapag nakita nila ng Stellar XLM ay nagkaroon po ng partnership sa DTCC at umakyat ang presyo. Ang unang pumasok sa isip nila ay sayang ang pagkakataon. Lumipat muna ako doon. Pero, ang hindi po nila napapansin ay ang panganib ng maling timing. Madalas kapag lumipat ka sa isang asset na nag-pump na dahil sa balita, pumapasok ka sa tinatawag po nating local top o ang pinakamataas na presyo bago magkaroon ng correction. At kapag nag-correct na ang asset na yan, dito naman magsisimulang gumalaw ang asset na kakabenta mo lang. Na sa kasong ito ay si XRP. Iyan ang dahilan kung bakit sinabi ng analyst na kung ganyan ang diskarte mo, crypto is not your future. Ang crypto market ay hindi po paborable sa mga taong walang pasensya at walang malalim na pag-unawa sa teknolohiya. Ang paghawak po sa isang asset batay sa tunay na use case nito tulad ng cross-border settlement ay nangangailangan ng panahong hindi nasusukat sa loob lang ng ilang araw o linggo. Kung susuriin po natin ang kabuuan ng pangyayaring ito, ang partnership ng DTCC at Stellar ay dapat pang magbigay ng karagdagang kumpiyansa sa mga XRP holders. At ang tanong ay bakit? Dahil ipinapakita po nito ng sektor na kinabibilangan ng XRP at XLM, ang institutional payments at payment rails at asset tokenization, ay ang sektor na binibigyang pansin ngayon ng mga traditional na financial giants. Ang industriya ay gumagalaw patungo sa direksyon na matagal nang pinaghahandaan ng Ripple at ng Stellar Development Foundation. Kaya ang masasabi ko po rito, sa halip na mag-away o magpanik ang mga community, dapat po nating makita na ang tagumpay ng isa sa sektor na ito ay tagumpay din para sa kabuuan ng utility-based cryptocurrencies. Ang totoong diskarte sa gitna ng mga ganitong balita ay ang pananatiling tapat sa ating orihinal na plano. Kung nag-invest ka kay XRP dahil po sa liquidity at sa kakayahan nitong maging tulay para sa mga central bank digital currencies or CBDCs, ang balita po kay XLM ay hindi po nagpapabago sa katotohanan iyon. Sa XRP ay nananatiling hawak ang pinakamalaking potensyal para sa wholesale settlement. Kaya para sa akin, ang paalala ng mga eksperto ay isang magandang gising para sa lahat. Huwag mong ipagpalit ang iyong pangmatagalang posisyon para lang sa panandaliang barya. At ayan sa kabuuan, ang naganap po na pagtalon
ni XLM matapos ang balita ng DTCC ay isang magandang senyales para sa buong crypto adoption. Ngunit ito ay naging dahilan din para makita natin kung sino ang mga investors na may tunay na paninindigan. Ang babala po dito ni X-Finance Bull na crypto is not your future para sa mga nagbenta kay XRP ay isang paalala ng tagumpay sa market na ito ay nakasalalay sa malalim na pag-unawa sa cycle at sa use case. Hindi po sa bago-bagong emosyon o paghabol sa bawat green candlesticks. Sa XRP at XLM ay magkaibang lane sa iisang malaking payment thesis. Ang pagkakaroon ng exposure sa parehong asset tulad ng sinabi ng marami sa XRP Army ay isa pong matalinong hakbang para sa sino mang gustong sumalo sa institutional volume na dumarating na ngayong taong 2026 patungong 2027. Kaya wag po tayong magpadala sa panandaliang ingay ng mga headlines. Manatili po tayong disiplinado, mag-focus sa utility at lagi po nating tandaan na ang tunay na smart money ay hindi po nagmamadali sa kanilang mga position. At ayan mga ka-crypto, marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang dito na lamang po tayo at maaari po ninyong sunod na panoorin ang recommended video natin dito.